Ayan. Okay, so magandang umaga sa ating mga kababayan, ano? Ngayon po ay Sunday. Okay, so ngayon po ay October 30. October 1. October 1, akala ko September. October 1, talaga naman, Sunday. So ito po kasi bali special program po ito, dahil sa hindi po natin inaasahan, nakasama po natin ito pong butihing police captain na ito pong si Police Captain Ebralyn Dijain. Nasa kasalukuyan siya po ang Sub-Station Commander ng Sub-Station 8 sa lungsod ng Parañaque. Magandang umaga po. Magandang umaga, Gaspar. Ayan. So sa kasalukuyan, magbibigay po tayo ng ulat ngayong linggo. Opo, dahil kaninang umaga, pumunta po tayo dyan sa lugar ng coastal areas ng lungsod ng Parañaque, ng Las Piñas, Parañaque, na kung saan tayo naman po ay sumali doon po sa coastal clean-up naman, na marami po tayo nakasama. Pero bago po tayo magpatuloy, siyempre unahin po natin ang kasalukuyan nandito sa ating programa na ito pong si Police Captain Ebralyn Dijain. Yes, Madam. Magandang umaga, Gaspar. Ako'y masaya at nalulugod na ako'y nandito sa iyong programa ngayon. Pagkatapos ng mga ilang panahon na ikay aking hindi nadalaw. Ayan, so ito pong Sub-Station 8, bali sako po nito ang San Martin de Porres. Ganon din po yung lugar ng Marcelo Green. Kung okay lang po sa inyo, hingi lang po kami ng update. Tama po yan. Ang Substation 8 po ay nasasakupan po ang Barangay Marcelo Green at San Martin de Porres. At ito po ay nakalocate po sa East at saka West Service Road. Ang Marcelo Green po ay nasa West Service Road. Ang San Martin de Porres ay nasa East Service Road. Kasalukuyan po, tayo po ay naghahanda at rumuronda para magkaroon tayo ng peace and order, na alam naman natin ang dalawang barangay na yan ay hindi naman magulo. Siya ay generally peaceful, lalo po ang Marcelo Green. Dahil po ang ating ang mga kapulisan ay laging nandyan, nagro-ronda, nagpapatrolling, naggagalugan. At meron po tayong yung regular nating COMELEC checkpoint para po baka may nagdadala po ng pinagbabawal na walang lisensya na baril. Dahil po doon sa sapi ng election ban. Opo, sa gun ban po. Maigpit pong pinagbabawal ang pagdadala ng baril. Hindi lang pong baril, pati mga patalim, bawal din po yan. Yan po ay ating kasama po yan sa ating mga sine-check pag tayo po ay may COMELEC checkpoint. Ang buong Parañaque po, sa araw-araw po meron po tayong mga checkpoint sa bawat lugar, bawat barangay, araw at gabi po, kung nyo pong mapapansin. Opo, so kung atin pong makikita naman, ito pong lugar ng Marcelo Green, ganoon din po ito sa lugar ng San Martin de Porres, na kung saan naman ito po ay nasa National Highways naman, at Brinawin din. Ano naman po ang status ng ating mga motorista? Okay naman po, pero hindi natin maiwasan. Ngayong Sunday, maluwag po. Pero pag Monday to Saturday po, asahan po natin na mabigat ang daloy ng trapiko. Sa kadahilanang ito ay two-way lang po. Isang pa-abante, tsaka isang pa-norte, at tsaka isang pa-south. Kaya po pag meron pong kunyari, madalas po vehicular accident ng mga motorsiklo na walang disiplina, yan po ay damay-damay po. Nagkakaroon po ng heavy flow of traffic. Opo, patid po natin na itong lugar ng San Martin de Porres, bali kasama po rito ang lugar ng halos itong sa lugar ng boundary po ng SM Bicutan, ganun din po dito sa lugar ng Mayriles, di ba? May mga palengke po doon. Ano po ang pinaka-status ng mga
mga motorista natin doon? Dahil minsan sobrang traffic doon. Doon po matraffic po doon kasi ang dami ng pinanggagalingan. Yung galing pong Taguig, dito sa galing sa may FTI, dyan po ang daan. Tapos po yung galing pong Bikutan, Lower Bikutan, dyan din po ang daan. Tapos po yung kasalubong po na galing dito sa loob ng South Super Highway, galing sa East tsaka West Service Road, dyan din po ang daan. Kaya medyo heavy po yung traffic dyan sa may bandang Rotonda. Pero pag makikita po natin, tulong-tulong po dyan. Nandyan po yung traffic enforcer ng Taguig kasi nasa boundary po yan. Tapos meron po tayong tanod dyan at saka traffic enforcer na galing San Martin de Porres. At tumutulong na rin po yung Skyway dyan sa pagpamando ng traffic para lang po lumuwag. At saka po paminsan-minsan, syempre, dumadaan yung tren. Nagkukos din po ng traffic, ng heavy flow of traffic po yan. So kumusta po yung sa usapin nung tinatawag na overpass natin doon? Dahil nabalitaan po namin na once in a while, tila nagkakaroon po ng snatching o anuman uri ng illegal activities doon doon po sa overpass. Nagkaroon po tayo ng dyan, ang ating pulis ay laging umaakit dyan sa taas para tingnan. At meron na po tayong mga ngilan-ngilan dyan na naipakulong na po ng mga mandurukot. At hindi po tayo tumitigil na trabawin po yan. Yung mga mandurukot dyan sa taas. At minsan po, hindi naman po minsan, madalas po, meron tayong mga bandilyo dyan para magpaalala na ingatan nila ang kanilang mga gamit, lalo na ang kanilang cellphone at mga iba pang mahalagang gamit pag sila ay dumadaan patungo ng overpass. Dahil po napakarami pong tao dyan. Ayan, so doon po sa atin mga kababayan, ang nabanggit po natin na overpass. Actually, ito po ay yung pong galing po kayo dito sa SM Bikutan. Bali, tatawid po kayo doon sa kabila, no? Na kung saan, ito po ay medyo sabi nga po natin, medyo mahaba po ito, madadaan po sa taas. At batid po natin na tama po ang sinabi ninyo na minsan na nga po tayo duman doon, nakita po natin may mga pulis naman po doon sa baba, maging doon po siguro sa taas, minsan pinapupunta nyo po. Meron po, umaakit po yung pulis natin doon mismo sa overpass. Doon po sa mga, lalo na sa mga shaded part. Kasi doon po, pag may tumatambay po doon, pinapaalis po natin yan. Dahil wala po silang dahilan para tumambay po sa loob, sa taas ng footbridge. Opo, so kumusta naman po yung natin sa usapin ng manpower natin dahil dalawang barangay, medyo magkalayo yung dalawa. Kumusta po yung rotation nila? Maswerte po kami na ang Substation 8 ay meron pong dalawang mobile car. Ang isa po ay kada isang barangay. Ang isa po ay para sa Marcelo Green. Doon po siya umikot. Ang isa naman po ay dito sa San Martin de Porres. Okay, so doon po sa atin mga kababayan, dahil batid po natin na malapit na po yung eleksyon, napunta na nga po tayo sa sapin ng eleksyon ganban, ganun din po sa takbo ng ating mga politiko, na every now and then, tila sila po ay maaaring nag-iikot na rin. Kumusta naman po yung mga ipinagbabawal na postering, katulad po ng mga poster ng mga politiko, kumusta naman po ang inyong monitoring tungkol doon? Sa ngayon po, kung kayo po ay lilibot sa aking nasasakupang dalawang barangay, wala po pong masyadong nagkakabit ng mga posters. Tsaka po, madalas po kaming gumikot at pinagsasabihan namin sila. Kung meron mang, wala naman pong masyadong kaguluhan na ukol sa eleksyon sa aking nasasakupan. So maganda po pala dahil tila yung ating mga kandidato ngayon, tila medyo mababait dahil yung pong ating commissioner naman, ito pong si Attorney Garcia, ay tila medyo mahigpit at binibigyan sila ng babala na kapag sila ay hindi sumunod sa mga itinatadhan ng ating komisyon ng eleksyon, ay tila sila may paglalagyan. Okay, so kumusta naman po yung sabi nga po ng ating mga kababayan, kahit saan tayo magpunta, ay tila hindi nawawala yung usapin po doon sa 16 auto, kung okay lang po sa iyo. Ayan po, hindi na po siguro bago yan. Talaga pong meron pa rin po, kahit po linggo-linggo meron po tayong mga ini-inquest na 1602, mga larong tongits, sabong, meron pa rin po.
Hanggang ngayon po, ang mga ating, hindi lamang ang istasyon ko, kundi ang 8 substation na nasasakupan ng ating masipag na COP na Police Colonel Raycon Garduque, nagpuspusan po ang panguhuli at paghahanap ng mga nagsusugal po, dahil po yan ay masamang libangan po yan, dahil yan ay form ng pagsusugal. Opo, so talagang sabi nga nila kahit maliit na bagay, sabihin natin tong bingo, pinagbabawal dapat, hindi dapat nila gawing palipas oras, Opo, so doon po sa atin mga kaibigan, opo, dito naman po sa lungsod ng Parañaque, ito pong 2 barangay, ito pong Marcelo Green at saka itong San Martin de Porres. Ito po ay tinatawag na barangay drug cleared. Kung okay lang po sa inyo, kumusta po yung galawan tungkol po sa usapin ng Barangay Anti-Drug Abuse Council Office? Nagkakaroon po ba kayo ng magandang ugnayan tungkol po doon? Meron po tayo dyan. Regular po ang ating pagdalaw at pag-ugnayan sa mga badak personnel ng ating mga barangay. Kasalukuyan nga po ang San Martin de Porres ay meron po yan silang meron po silang aftercare tsaka CBDRP na gaganap. Ito naman pong Marcelo Green, meron po tayong mga house visitation dyan dun sa mga naka-PDEA drug watch list para malaman kung ano po ang kanilang kalagayan at siguro matapos ang eleksyon, siguro ay magkakaroon na ng programa itong Marcelo Green. Okay, so kumusta naman po yung yung pagbibigay niyo ng po ng flyers, leafleting, sa usapin po ba ng sabi nga po yung house visitation natin doon po sa ating mga kababayan, kabarangay? Ang pagbibigay natin ng flyers ay araw-araw po yan, iba-iba po yan. Ang flyers natin, ang nilalaman po ay tungkol sa drugs, tungkol sa rape, at yung sa vote buying po, at iba-iba pa po na anti-criminality flyers. Para po ang mga tao, habang sila ay, kung sakali, nabigyan sila ng flyers, habang sila ay nakasakay sa jeep, pwede lang basahin yon at makakatulong po yung mga impormasyon na nakalagay doon. Pati po yung ating mga hotline numbers doon po ay nakalagay para kung sakaling may kailangan sila sa ating pulis ay madala silang makatawag o makatext para sila po ay marespondihan. Ayan, so maganda po pala nung isang araw nga po, gabi yata yun, nakita ko po tila may napansin po kami tungkol sa pinong libreng sakay. Paminsan-minsan po pala nagkakaroon pa rin kayo. Araw-araw po natin kinakandak ang libreng sakay. Lalo na po nung mga nakarang araw na umulan. Siyempre po, nahirapan silang makasakay. At pinalabas po natin ang ating mobile cars para po kahit pa paano makatulong tayo doon sa mga na-stranded na mga kababayan natin na hindi makasakay, nahirapan. Ayan. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas, Mr. Chairman. Ito po ay natin pong ipapalabas ngayon. Ito po ay may kaugnayan po ito sa activities natin kanina dyan po sa lugar ng Lapatpia, na kung saan dyan po sa lugar ng boundary ng Las Piñas at ng Parañaque. Chairman, please. Umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Major Esther Arambilla mula sa Parañaque City Police Station. Ang iyong mga kapulisan ng Parañaque City Police Station sa pangunguna po ng ating police na Police Colonel Raycon Garduque. Kami po ang mga kapulisan ay nandito upang makinahok sa paglilinis ng ating coastal. Itong ginagawa po namin ay isa sa isang hakbang upang sa ganun po ay mapanatili natin ang kalinisan sa ating karagatan. Maraming salamat po. Ayan, so kasalukuyan po, nandito tayo sa lugar ng Lapapia, no? Ito po ay coastal areas between Las Piñas and Parañaque, at nakikita po natin napakarami po mga miyembro ng kapulisan ng lungsod ng Parañaque na kung saan sila po ay nakisa dito po sa clean drive ng lungsod ng Parañaque. In consonant din po ito sa celebration ng ating butihing birthday celebration po ng ating butihing Mayor Eric Olivares. So maraming salamat po, Major. Mula sa Parañaque City Police Station, happy birthday Mayor Eric De Leon Olivares. Magandang kaarawan po. Mabuhay kayo, sir. Thank you po so much. Yung sa tulog.
Ayan, so natin pong napanood, ito po si Police Major Esther Arandia naman, na siya po ang kasalukuyan officer in charge ng Community Affairs Section ng lungsod ng Parañaque. So makita po natin, napakarami pong miyembro ng ating kapulisan dito po sa lungsod ng Parañaque, na kung saan sila po ay sumama doon po sa coastal kaganapan kanina dyan po sa boundary ng Las Piñas at ng Parañaque. Okay, so tayo po ay muling babalik. Opo, so kasama pa rin po natin ito po si Police Captain Police Captain Dijay naman, na kung saan tayo naman po ay tatanong ulit tungkol po doon sa usapin ng ating mga visitation doon po sa ating mga nasasakupang paralan mula po sa elementarya maging sa high school. Kumusta naman po ang inyong monitoring tungkol po sa ating mga paralan? Yan po, yung tungkol naman po sa paaralan, yan din po ay araw-araw natin pinupuntahan. Madaling araw pa lang po, nandun na ating pulis para tingnan kung mag-assist sa mga estudyante natin. Sa hapon naman po, pag lumabas sila, nandun pa rin po ang pulis natin. Baka mayroong mga kaguluhan na mangyari, nandun po ang ating pulis para umalalay sa ating mga estudyante. Opo, mula lang kayo po ay umupo bilang Substation Commander diyan sa Substation 8. Kumusta po yung ugnayan ninyo tungkol po sa usapin ng force multiplier, sa ugnayan sa ating mga tanod, sa ugnayan tungkol po doon sa ating mga security personnel naman doon po sa mga villages na nasasakupan po ng Marcelo Green? Sa araw-araw din po, yung mga ibang security natin, security na nakaposte sa kanilang mga establishmento, dinadalaw po ng ating pulis yan para kumustahin. At ipaalala din na kung meron silang kainalang nakita o naobserbahan, ay mag-report lamang sa ating himpilan ng pulisya. Ang ating may multiplier din po, ang multiplier na sumasama sa ating checkpoint. Alam naman natin kulang ang bilang nating mga pulis, pero sila ay malugod na sumasama at ako'y lubos na nagpapasalamat sa kanila. At ang matatanod natin ay araw-araw naman natin kasama yan sa ating mga duty. Ayan, so ibig sabihin maganda naman po ang ugnayan natin. Opo, so pangkalahatan siguro, Captain, panawagan na lang po sa ating mga kababayan. Muli po, ako po si Police Captain Jai ng Marcelo Green Substation. Inuudyukan ko po kayo o ini-invite ko po kasi kayo na kung meron po kayong kailangang tulong sa amin, pumunta lang po kayo sa Substation 8, lalo na sa usaping peace and order. Pwede kayong lumapit sa amin para kayo ay aming maasistihan. Huwag po kayong mahiya, kami po ay handang magbigay ng serbisyo sa inyo 24 hours po. At kahit po hindi sa loob ng presinto, makakita po kayo ng pulis namin dyan sa labas, pwede nyo silang tawagin para kayo ay magpa-asiste kung ano man ang inyong kailangan. Ayan, so napakaganda po dahil tayo po ay nagpapasalamat. Dahil actually, ang ating po mga kapulisan po dito sa lungsod ng Parañaque, mula po sa Substation 1, Substation 2, Substation 3, Substation 4, maging hanggang sa Substation 8, nagiging maganda po ang ugnayan ng ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. So batid po natin mula naman po sa iba't ibang naging chief of police natin dito sa lungsod ng Parañaque, si Police Colonel Sebastian, si Police Colonel Ocampo naman, maging sa kasalukuyan ito pong si Police Colonel, ito pong si Raycon Garduki naman, ay maganda po ang ugnayan ng ating mga kapulisan dito po sa ating mga kababayan, ganun din po sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na po sa pamalaang lokal ng lungsod ng Parañaque, sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric Olivares, na kung saan naman fully supported naman ang ating lokal na pamalaan sa usapin ng pangangailangan ng ating mga kapulisan dito po sa lungsod ng Parañaque. Siguro po, Captain, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Nabatid po namin na bukas pangalawa ay muli po tayo magkita at muli po kayo magbibigay ng ulat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito po sa lungsod ng Parañaque. Muli po, maraming salamat po, Ginoong Gaspar, at ako ay hindi kayo nagsasawang ako ay interviewin at magbigay ng ulat para sa aking mga nagagawa para sa ating mahal na lungsod na Parañaque.
Ayan, so maraming salamat po sa iyo. God bless. At bagamat ngayon po ay linggo, hindi po kayo nagdalawang isip para po kami paunlakan. Maraming salamat po. God bless. Mr. Chairman Patalastas, please. Already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga ukada, mamaya mga by 3